Sa tulong ng aktibong partisipasyon ng bawat mamamayan, pagkakaroon ng masinop na pagpaplano at bukas na komunikasyon, sama-sama nating maitataguyod ang isang happy community. Ang barangay ang saliga ng serbisyo publiko, ang pinakamaliit ngunit napakahalagang unit kung saan nag-uugat ang pag-unlad at nagsisimula ang tunay na pagbabago. Paano nga ba maisasakatuparan ang minimithing pag-unlad ng bawat barangay? Halina't ating alamin ang kahalagahan ng participatory planning tungo sa isang panatag, masagana at maunlad na pamumuhay. Una, ating sagutin, bakit nga ba kinakailangan magplano? Ano nga ba ang mga legal na batayan para rito? Nakasaad sa Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas taong 1987, nararapat nating itaguyod ang kalayaan ng bansa, kapayapaan at kaayusan, serbisyong panlipunan, pangangalaga sa kalikasan, karapatang pantao, pagkakapantay-pantay, pagbibigay kapangyarihan sa mamamayan, sapagkat ang mga ito ang magsisilbing pundasyon ng mga inklusibo at pangmatagalang kaunlaran. Bukod dito, naayon din sa ating saligang batas RA 7160 o Local Government Code of 1991 na tungkulin ng mga lokal na pamahalaan na tiyakin at suportahan ang pangangalaga at pagpapayaman ng kultura, pagtataguyod ng kalusugan at kaligtasan, pagpapabuti ng karapatang pantao sa balansing kapaligiran, paghihikayat at pagsuporta sa pag-unlad ng angkop na kaalaman sa agham at teknolohiya, pagpapabuti ng asal at moralidad ng publiko, pagpapalago ng ekonomiya at katarungang panlipunan, pagtataguyod ng sapat na trabaho para sa lahat ng residente, pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, at pagtiyak ng kaginhawahan at kaluwagan ng pamumuhay ng mga mamamayan. Sa ilan pang mga batas, kagaya ng PDRRM Act of 2010 at Climate Change Act of 2009, isinusulong ang paggamit ng isang holistiko, komprehensibo, pinagsama-sama at maagap na pamamaraan upang mabawasan ang epekto ng mga sakuna, kabilang na ang pagbabago ng klima sa kabuhayan, lipunan at kapaligiran. Dapat din isaalang-alang ng mga lokal na pamahalaan ang pagbabago ng klima sa kanilang mga plano tungo sa kaunlaran. Hinihikayat din na ang mga hakbangin ay nakabatay sa pangangailangan ng komunidad. Bukod sa pagpaplano, ang barangay din ang pangunahing nagpapatupad ng mga patakaran, plano, programa, proyekto at gawain ng pamahalaan sa komunidad. Ito ang tagpuan ng mamamayan upang maipahayag ang kanilang saloobin, makilahok sa mga desisyon, at marisolba ang mga di pagkakaunawaan sa pamayanan. Ayon sa batas, ang barangay ay nararapat na magkaroon ng isang komprehensibo at multisektoral na planong pangkaunlaran. Ito ang magiging blueprint sa pagpapatupad ng mga programa, proyekto at patakaran na tumutugon sa pangangailangan ng komunidad. Tinatawag ito ngayong Barangay Development Plan o BDP. Naglalaman ito ng mga datos, istatistika, socio-economic profile at kasalukuyang sitwasyon, mungkahing mga programa, proyekto at gawain ng iba't ibang sektor ng lipunan, kabilang na ang mga bantang panganib at kinakaharap na mga issue, problema at usapin sa barangay. Karaniwan ay sumasaklaw ito ng 3 taon, kasabay sa termino ng mga halal na opisyal ng barangay. Kung mandato ng barangay ang pagkakaroon ng planong pangkaunlaran, sino naman ang mga dapat nakasama sa pagpaplano? Ang plano ay pasisimulan at pagtitibayin ng Barangay Development Council at aaprubahan ng lokal na sanggunian o sangguniang barangay. Sino-sino nga ba ang bumubuo sa Barangay Development Council? Ang BDC ay pinangungunahan ng punong barangay bilang BDC Chairperson. Kabilang naman sa mga miyembro ng konseho ay ang mga sangguniang barangay, mga representasyon ng civil society organizations, non-government organizations, at representative ng congressman. Dapat tandaan na ang bilang ng CSO o NGO sa BDC ay dapat makaisa't kaapat o 25% ng kabuuang miyembro ng buong konseho. Mahalaga ang boses ng bawat sektor,
Kaya't hinihikayat na magkaroon ng representasyon sa konseho sa pamamagitan ng mga CSOs at NGOs. Sa ganitong pamamaraan na ipapabatid ang kolektibong pananaw at pangangailangan ng bawat isa sa pamahalaan. Bukod sa pagbuo ng mga planong pangkaunlaran, tungkulin rin ng Barangay Development Council na bantayan at suriin ang pagpapatupad ng mga programa at proyekto sa kanilang barangay. Gayon din ang pagbibigay ng mga prioridad sa mga inisyatibo na dapat paglaanan ng pondo. Dagdag pa rito, bahagi rin ang pagganap ng iba pang tungkulin na makakatulong sa pag-unlad ng komunidad. Paano naman isinasagawa ang pagpaplano? Ayon sa ipinalabas na Memorandum Circular ng DILG No. 2021-87 na naglalaman ng mga panuntunan sa pagbuo at pag-update ng Barangay Development Plan o BDP, idinitalye ang mga hakbang sa pagbuo at pagbalangkas nito. Ito ay hinati sa 10 hakbang. Ang unang hakbang sa Barangay Development Planning ay ang pagbuo ng Barangay Planning Team na siyang mangunguna sa buong proseso. Pinangungunahan ito ng punong barangay, katuwang ang Barangay Development Council members. Sa makatwid, ang Barangay Planning Team ay ang Barangay Development Council. Upang maging formal ang pagsisimula, kinakailangang gumawa ng executive order at resolusyon para rito. Sa ikalawang hakbang, kinokolekta ang pinakabagong datos mula sa iba't ibang sanggunian tulad ng mga komite, sektor at opisyal ng barangay. Mahalaga ito upang masigurong tama, napapanahon at kumpleto ang barangay profile na siyang magiging batayan sa pagpaplano. Kasama rito ang pagsasaayos, pagsusuri at pag-verify ng impormasyon upang masigurong ito ay makatutulong sa paggawa ng mga makabuluhang proyekto at programa. Ang ikatlong hakbang ay ang Participatory Situational Analysis o PSA. Ito ay isang proseso ng pag-unawa at pagsusuri sa kasalukuyang kalagayan ng barangay, kabilang ang kultura, mga issue, kalakasan at kahinaan ng komunidad. Isinasagawa ito upang matukoy ang mga pangunahing problema at pangangailangan ng mga mamamayan. Ang sunod na hakbang ay ang pagtukoy ng Barangay Vision. Ang Barangay Vision ay kumakatawan sa kolektibong pangarap ng komunidad para sa hinaharap. Mahalagang tukuyin ang Barangay Vision dahil ito ang nagsisilbing gabay sa pagbuo ng mga programa, proyekto at estratehiya upang matiyak na ang bawat hakbang ay nakatuon sa pag-abot ng minimithing kaunlaran. Ang sunod na hakbang ay ang pagbuo ng goal at objectives. Sa hakbang na ito, binubuo ang goal na siyang tumutugon sa pangunahing problema ng barangay. Ito ay ang pangmatagalang layunin na nais makamit ng komunidad. Kasunod nito, tinutukoy ang mga objectives o ang mga tiyak na hakbang upang maabot ang goal. Ang mga tiyak na hakbang ay kinakailangang SMART. S for specific, dapat malinaw at tiyak. M for measurable, nasusukat ang resulta. A, attainable, kayang makamit. R, realistic, dapat naaayon sa kakayanan ng barangay. At T, time-bounded, may takdang panahon kung kailan ito matatapos. Ang sumunod na hakbang ay ang pagtukoy ng programa, proyekto at aktibidad o tinatawag na PPAs. Sa yugtong ito ng Barangay Development Planning, tinutukoy ang mga PPAs o Program Projects and Activities na kailangang isagawa upang tugunan ang mga isyong kinilala ng komunidad. Kasabay nito, binubuo rin ang Capacity Development Agenda, ang 3 taong plano na naglalayong paunlarin ang kaalaman, kasanayan at kakayahan ng mga opisyal at kawani ng barangay upang mas epektibo nilang maisakatuparan ang pagpapatupad ng BDP. Ang sumunod na hakbang ay ang investment programming. Sa hakbang na ito, pinaplano kung paano maisasakatuparan ang mga napiling proyekto at programa sa pamamagitan ng tamang paglalaan ng pondo. Dito binubuo ang Barangay Development Investment Program o BDIP, ang 3 taong plano na naglalaman ng mga proyektong pangkaunlaran na prioridad ng barangay. Mula sa BDIP, ginagawa ang Barangay Annual Investment Program o BAIP na nagsasaad ng mga programa,
proyekto at aktibidad na ipapatupad taon-taon. Ang AIP ang nagsisilbing gabay sa aktwal na paglalaan ng budget bawat taon upang matiyak na ang mga proyekto ay maisasakatuparan ng epektibo at naayon sa plano. Ngayon na mayroon ng plano, ano naman ang mga kinakailangang gawin upang matiyak na maayos ang pagsasakatuparan nito? Sa ikawalong hakbang ay ang Monitoring at Evaluation Plan. Sa hakbang na ito, inilalatag kung paano susubaybayan at susuriin ang mga proyekto ng barangay na ipinapatupad. Ang monitoring ay karaniwang ginagawa habang isinasagawa ang proyekto upang tiyaking nasusunod ang plano, budget at schedule. Samantala, ang evaluation ay karaniwang ginagawa matapos ang proyekto upang malaman kung ito ay naging epektibo. Maaari nating itanong, naging matagumpay ba ito? May dapat bang baguhin o ayusin? Mahalaga ang hakbang na ito upang matuto mula sa karanasan at mapabuti pa ang mga susunod na gawain. Sa sunod na hakbang ay ang pagbalangkas ng BDP. Sa pagbalangkas ng BDP, mahalagang makita ang mga sumusunod. Una ay ang barangay profile, situational analysis o pagsusuri sa kasalukuyang kalagayan ng barangay, barangay vision, mission at objectives, listahan ng mga prioridad na programa, proyekto at aktibidad, Barangay Development Investment Program o BDIP, Monitoring and Evaluation Plan. Sa huling hakbang ng Barangay Development Planning, kailangang aprubahan ang BDP upang ito ay maging opisyal na plano ng barangay. Una, magtitipon ng Barangay Development Council upang formal na pagtibayin ang nilikhang plano sa pamamagitan ng isang resolusyon. Pagkatapos nito, ang BDP ay i-endorso sa sangguniang barangay. Sa huli, ipapasa at pagtitibayin ng sangguniang barangay ang dokumento upang ito ay maging opisyal na gabay sa pagpapatupad ng mga proyekto at programa. Ang Barangay Development Plan ay isang mahalagang dokumento ng pagpaplano dahil ito ang magiging gabay ng barangay tungo sa maayos na pagpapatupad ng mga pulisiya, plano, programa at proyekto at gawain ng pamahalaan sa komunidad. Lagi ring tandaan na sa pagpaplano tungo sa kaunlaran, nararapat na itaguyod ang inklusibong pakikilahok at aktibong partisipasyon ng lahat ng sektor at stakeholders sa lahat ng antas, tungo sa katuparan ng minimiting maginhawa, ligtas at maunlad na lipunan. Ito ang Barangay Planado, gabay sa pag-asenso.